Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang ating content focus sa buong linggo ay Ako ay may pandama. Ang ating message for today o mensahe sa araw na ito ay nasasabi ko ang 5 pandama at ang naaayon na bahagi ng katawan nito. Ngayong araw, ating tatalakayin ang 5 pandama at ang naaayon na bahagi ng katawan nito. Ang unang tanong, ano-ano nga ba ang 5 pandama? At anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit natin upang tayo ay makakita, makalasa, makaamoy, makarinig, at makadama? Ito naman ang mga bahagi ng katawan at ang mga kaugnay na pandama. Ang una ay ang mata. Ito ay bahagi ng ating katawan na makikita sa ating muka at ginagamit natin ito upang tayo ay makakita. Ang pangalawa, ang ilong. Ito ay bahagi din ng ating katawan na makikita din sa ating muka at ginagamit natin ito upang tayo ay makaamoy. Ang pangatlo, ang ating taenga. Ito ay bahagi din ng ating katawan na makikita sa ating ulo na ginagamit natin upang tayo ay makarinig ng iba't ibang tunog sa ating paligid. Pang-apat, ang ating dila. Ito ay bahagi ng ating katawan na makikita natin sa loob ng ating bibig. Ginagamit natin ito upang malaman natin ang lasa ng mga pagkain na ating kinakain. Panglima, ang ating kamay. Ito ay bahagi din ng ating katawan na ginagamit natin upang tayo ay makadama ng iba't ibang texture o pagkakayari ng mga bagay sa ating paligid. Ngayon, ating tatalakayin isa-isa ang mga pandama. Ang unang pandama ay makakita at ang bahagi ng katawan na nakakakita ay ang ating mata. Ang ating mata, ito ay bahagi ng ating katawan na makikita sa ating muka na ginagamit natin upang tayo ay makakita. Mata. Tinatawag natin sa Ingles ang pandama na makakita ay sense of sight. Natutukoy natin ang mga kulay sa ating paligid, anyo at katangian ng mga bagay, bilang laki o liit, kasarian, panahon at lugar, gamit ang ating mga mata. Ngayon, ating talakayin kung ano nga ba ang nakikita ng ating mga mata. Ang una ay kulay o color. Dahil sa ating mga mata, nakikita natin ang iba't ibang kulay. Tulad ng kulay pula, dalandan, dilaw, berde, asul, at lila, at marami pang ibang kulay. Gamit ang ating mga mata, nakikita natin at natutukoy natin ang iba't ibang kulay. Gamit din ang ating mga mata, natutukoy natin ang katangian ng isang tao o kulay ng kanilang balat, maputi, kayumanggi o mapusyaw na kulay. Gamit din ng ating mata, natutukoy natin ang anyo ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang tangkad o baba. Sa pamamagitan din ng ating mga mata, nakikita ng mata kung ano-ano ang mga emosyong
o damdamin na pinapakita ng taong kausap natin o mga taong nasa paligid natin. Gamit ang mata, natutukoy din natin kung ang mga tao sa paligid o ang kausap natin ay may edad o matanda o isang bata. Gamit din ang ating mata, natutukoy din natin ang kasarian ng isang tao, kung siya ba ay babae o lalaki. Gayun din, gamit ang ating mata, natutukoy ng ating mata kung ang bagay ay malaki o maliit. Gamit din ng ating mata, natutukoy ng ating mata kung ang mga bagay sa ating paligid ay madami o kakaunti. Gayun din, gamit ang ating mga mata, natutukoy natin ang mga bilang ng bagay sa ating paligid. Tandaan, ang mata ay bahagi ng ating katawan at ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Dahil sa mata, nagagawa natin ang lahat ng nais natin sa tulong ng ating mata. Kaya mga bata, dapat natin itong alagaan at ingatan. Ang pangalawang pandama at bahagi ng katawan na ating tatalakayin ay pang-amoy. Bahagi ng katawan, ilong. Ang ilong, ito ay bahagi ng ating katawan na makikita din sa ating muka at ginagamit natin ito upang makaamoy. Ilong. Ang pandamang pang-amoy ay tinatawag din natin sa Ingles na sense of smell. Natutukoy natin ang amoy ng isang bagay kung ito ba ay mabango, mabaho, o walang amoy. Ito naman ang mga bagay na mabango. Mga bulaklak, pabango o perfume, sabon, bagong lutong pagkain tulad ng fried chicken, mga prutas tulad ng saging, mansanas, orange, grapes at peras. Ito naman ang mga larawan na ating maaamoy na mabaho. Ang una ay mga basura. Pangalawa, pulok na isda. Pangatlo, patay na hayop tulad ng daga. Kanal. At utot ng tao. At isa pa, ang usok na mula sa mga sasakyan ay maituturing ding mabaho. Tandaan mga bata, ang ilong ay bahagi ng ating katawan. Ito ay isa din sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Naaamoy natin ang mga bagay sa ating paligid sa tulong ng ilong. Kaya dapat din natin siyang alagaan at ingatan. Ngayon, nalaman na natin ang pandama na makakita at makaamoy. Ngayon, tayo naman ay magsanay. Ang una nating pagsasanay ay ikahon ang mga larawan ng mga bagay na makikita ng ating mga mata. Handa na ba mga bata? Kung ang sagutin nyo ay aklat, mahusay mga bata at ito ay tama. Nakikita ito ng ating mata. Kung ikakahon nyo din ang magandang tanawin ay
Kayo ay tama. Magaling mga bata sapagkat nakikita ng ating mga mata ang magagandang tanawin. Kung ikakahon nyo din ang bahaghari o rainbow, kayo ay tama. Sapagkat ang rainbow o bahaghari ay nakikita din ng ating mga mata. Ano pa mga bata? Ang mga laruan. Magaling mga bata, ang mga laruan ay nakikita din ng ating mga mata. Ano pa? May isa pa tayong larawan na nakikita ng ating mata. Magaling mga bata, ang mga tao o ang ating pamilya ay nakikita din ng ating mga mata. May isang larawan na hindi nakakahon mga bata. Ano iyon? Ang hangin. Sapagkat ang hangin ay hindi nakikita ng mata. Mahusay mga bata at nasagutan natin ang unang pagsasanay. Ito naman ang ating pangalawang pagsasanay. Check ang ilagay sa larawan kung ito ay nagpapakita na ginagamit ang mata. X naman kapag hindi mata ang ginagamit sa larawan. Ang unang larawan, nagbabasa. Check o X. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Pangalawang larawan, kumakain. Kung ang sagot mo ay X, magaling mga bata sapagkat ang pagkain ay hindi mata ang ginagamit kundi bibig at kamay. Nakikinig ng musika. Check o X. Kung ang sagot mo ay X, mahusay mga bata sapagkat ang pakikinig ng musika ay ang gamit ay taenga at hindi mata. Pagsilip sa telescope. Mahusay mga bata, check, sapagkat ginagamit niya ang kanyang mata sa pagsilip sa telescope. Ito naman ang ating pangatlong pagsasanay. Ikahon ang mga larawan o bagay na naaamoy ng ating ilong. Mahusay mga bata, ang bulaklak ay naaamoy ng ating ilong. Gayon din ang pabango o perfume ay naaamoy ng ating ilong. Gayon din ang basura ay naaamoy din ng ating ilong. Meron pang isang larawan mga bata na naaamoy ng ating ilong. Mahusay mga bata, ang utot ng isang tao ay naaamoy din natin. Ngayon mga bata, may dalawang larawan na hindi nakakahon. Ibig sabihin, ito ang mga larawan o bagay na hindi naaamoy ng ating ilong sapagkat sila ay walang amoy, tulad ng ulan at tubig. Wala po silang amoy. Ang ating namang pang-apat na pagsasanay ay check kapag mabango, X kapag mabaho. Ang unang larawan, patay na daga. Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, mahusay mga bata sapagkat ang patay na hayop o daga ay mabaho. Ang pangalawang larawan, sabon. Kung ang sagot mo ay check, mahusay mga bata, karaniwan mabango ang mga sabon. Check kapag mabango, X kapag mabaho. Ang pangatlong larawan, basura. Kung ang sagot mo ay X, mahusay mga bata sapagkat ang basura ay mabaho.
Ang fried chicken. Kung ang sagot mo ay check, mahusay mga bata sapagkat ang fried chicken o bagong lutong mga pagkain ay mabango. Check! Paalam mga bata, hanggang sa muli. Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.